Good morning sa tanan e nasabta sa atong online morning devotion nining adlaw nga Wednesday o pasalamatan nato ang Ginoo sa iyang pag-provide kanato sa tibok gabi nga kalidad malinaw hinanok nga katulog ug sa iyang pagpukaw kanato kay papuka pa niya ang atong mga mata unya gi-enable ta niya nga mubangon no pasalamatan nato ang Ginoo. Come on, let's start the day right by worshiping our God kay nagpabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Lord, I come hungry and thirsty, empty and broken, despairing without you. And I come longing for mercy, asking forgiveness. In the name of Jesus I bow. Only you can sanctify my heart. Only you can satisfy my soul. By the power of the blood and by the power of your love, restore unto me overflow, shine on me, let your glory fall. Fill me again with your power and your strength. Here I am, let your will be done. Lord, I come hungry and thirsty, empty and broken, despairing without you. And I come longing for mercy, asking forgiveness. In the name of Jesus I bow. Only you can sanctify my heart. Only you can satisfy my soul. By the power of the blood and by the power of your love, restore unto me overflow, shine on me, let your glory fall. Fill me again with your power and your strength. Here I am, let your will be done. Restore unto me overflow, shine on me, let your glory fall.
can sanctify us, Lord, can satisfy us, Lord. Mainungda, Lord, nga nagaduol kay kami, kanunay, kanimo matang adlaw, Lord. Kay ikaw lamang, Ginoo, makasatisfy ka na mo, Amahan. Lord, salamat kay Ginoo, bisan pa sa imong pagpukaw ka na mo, Amahan, ining sa kaputagon, Lord, nga pabuka pa nimo ang among mga mata, o God, o imong ming ipapangon, enable, O Lord. Salamat kayo, Ginoo, Lord, nga bisan pa man, kalidad kayo, malinawon kay nga katulong nga imong provide ka na mo tibok gabi, Lord, o bisan pa nag-add na usap ka another day, Lord, kanamo nining adlaw nga Wednesday, Lord, nga opportunity alang kanamo, Lord, to continue to live a Christian life, Lord, and to continue to work, to do the work that you have entrusted unto us, Lord, and even, Lord, to continue to serve. Salamat kayo na dahil kung kagadining tanan, O God, ikaw lamang gulay lain, matuboy, mapasalungan, mabayaw ni ining tanan, Lord. Kay takos ka, Ginoo, nga dahil kung mayaon, pasalamatan, takos ka ni ining tanan, O God. Hallelujah, Lord. Only you can sanctify. Only you can satisfy. Only you can sanctify. Only you can satisfy. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Thank you, God. So, napunta sa pakli ni Sab sa balaang kasulatan, no? Napunta sa napagyapunta sa Malakay, no? Malakay chapter 3 na ta, no? Sa Malakay chapter 3, kung natay mga Bible din na atong dunganan o pakli ang atong Bible diya sa Malakay chapter 3. Happy thank you, no? Kay 4 chapter na ang book of Malakay. So, happy tatamahuman sa Old Testament. Proceed na din ta sa New Testament. So, karon na ata sa Malakay. Ang Malakay chapter 3, atong kutluon ang Malakay chapter 3 verse verse 8 to 9. Atong tanawon ang verse 8 to 9, no? For the Lord, ang Malakay chapter 3 verse 8, diha ta magsugod og basa ingon diri. Will a man rob God? Oh, there is a verse 8. Yet you are robbing me, but you say, how have we robbed you? Naingan ang mga tao nga giunsa man ang kapagkawat, Lord. In your tithes and contribution, you are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. So atong gibasa is chapter 3 verse 8 to 10. Makita nato dinha specifically, makita gid nato dinha no nga ang gihisgutan ni Lord, it talks about robbing God, o in fact nakita nato nangutana ang mga tawo nga giunsa man namo pagpangawat kanimo. Ingon dayon ang pulong sa Ginoo nga it is through tithes and love offering, no? Ingon din hino. So makita nato the number one, no? The first one nga makita nato is it talks about robbing. When the word of God said nga you are robbing me, it means that the people were not giving to God the offerings that rightly belong to Him. So dili siya hingpit, no? Dili hingpit ang paghatag sa mga tao ngadto sa
Ginoo when it comes to tithes and offerings. So dili hingpit. That's why niingon si Lord nga mao ni siyang paagiha. Mao ni siya ang mga paagi in robbing God, no? Kung dili day ta maghatag og insakto diha sa Ginoo, diha sa buluhaton, dili man actually no para kang Lord kun dili para sa mga buluhaton, nakapangawat data. And the second nga makita nato dinha is God's promises, no? Ang promise ni Lord that if His people faithfully, no, kung ang iya lang ganang ang mga katawan lang niya gingon man gud diha nga test me niingon din na sa 9 sa 10, no, ingon diri sa 10 nga bring the full tithes into the storehouse that there may be food in my house and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open na kung abrihan, no, I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no until there is no more need. So this is the promise of God sa adi sa Ginoo, no. And second one nga tanaw nato is God promises kaning the rain will come, meaning kung maabot na rain signifies fulfillment, satisfaction, or in other significance is when the rain come sa ato nga panahon ka, when the Holy Spirit comes. So rain signifies the Holy Spirit. When the rain comes, we're going to be satisfied, no? Inana mo na siyang unang promise ni Lord. Ang first nga atong ikuan is talks about robbing and this robbing God, no? That the people were not giving to God the offerings that is rightly belong to God. And the second one is God promises that the rain will come, no? Dili na i-withhold ni Lord ang ulan. So, kabalo kita nga mamahimo lang tambok ang yuta o mga tanom, no, kung dunay ulan. Kay kung walay ulan, hulaw, lisod kaayo manubo ang mga tanom. So sa ato nga panahon karong Kristohanon, we need the power of the Holy Spirit. We need the Lord to pour out blessing, no? So one of the promises of the blessing nga gihatag ni Lord is the rain will come. Nanay kanta nga the blessing will come, no? So muna siya ang ikaduha nga nakita nato that the Lord promises the rain will come, no? Sa ato pa kung maabot na ang rain, then nanay satisfaction kay na may full nga blessing, no. This is the promise of God. Manang makita nato din no. God promises that if His people faithfully present or give their full tithe, then the rain will come. Muna promise ni Lord, no, nga kung faithful ang mga katawhan niya nga mohatag sa tithes, ang ulan moabot yun. Kay gikinahanglan ang ulan kay aron manubo ang mga tanom, manambok ang mga tanom, ug makaani ang mga katawhan during this time. Sa ato nga panahon karon, spiritual significance is the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit will come and fill our lives and satisfies our lives. So muna ikaduha nga nakita nato. And then the second promise of God nga nakita nato diri is the crop, no? The crop continues to grow, no? The crop will continue to grow, meaning ang mga tanom mutubo na balik, no, mutubo, mupadayon na pagtubo ang mga tanom. So, sa ako nagikaingon nga kung moabot na ang rain, manambok na, mahimo ng fertile ang yuta, manambok na ang mga tanom, ug
expected na nga dako na kaayo ang ani. So ato spiritual significance sa ato kung maabot ang gahom sa presensya ni Lord, which is the Holy Spirit. Masatisfy na ta kay matingala na lang ta, everything will be added, no, everything will just overflow. Panalangin diri, panalangin dito, spiritual blessing, financial blessing, no, inana physical blessing, no, emotional, tanan nga aspect, no. So the crop, the promise is, second promise of God is the crop will continue to grow. Dili na unsay ngalan ani, dili na maglisod og mga tanom, dili na maglisod wala na dili na lisod ang harvest, no. Mag-harvest na ang mga katawhan during the time kung mag-faithful ang mga katawhan sa paghatag sa ilang full, mayon magutag full tithe tungod kay ingon ni Lord, no, nga full tithe gyud ang ingon ni Lord. And then in 11, no, ang sa verse 11 ingon dinhi, sa verse 11 tanaw na to ang verse 11. I will rebuke the devourer, no, for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Akong badlungon ang mga kanang manglalamoy sa inyong mga tanom, no. So spiritually sa ato nga panahon, kaning matingala ta, di ba, matingala ta kung dili ta pagpatinod anon sa Ginoo, matingala ta nga murarag hangin ang panalangin, murarag hangin dali ra kay mahurot, no, munang gaingnon nila one day millionaire. Naay panalangin moabot kung ikaw na narbaho ka na may sweldo moabot, pero matingala ka nga nganong kulang, kadiin-diin ka, makapangutang ka, kanang murag chasing in the wind ka kanunay, gaapas ka kanunay sa gaapas ka galakag ka kanunay sa kwarta kay dili paigo, no. Mao nang na ang hinungdan kay wala dili, di ba, ingon diri nga akong abugon ang mga devourer, ang lumalamoy, no, akong abugon. So kung dili dayta magmatinud-anon di as Ginoo, dili maka kuan si Lord, dili ma-rebuke ni Lord ang devourer, no, dili ma-rebuke ni Lord ang devourer, no, kay man I will rebuke the devourer for you, devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil. Matingala ta nga ang atong sildo kulang ra, no, unya nagkaputos-putos sa utang, nagkadiin-diin pagpangulam. That's part of kaning bitang the working of the enemy nga gai-devour niya ang atong income, ang atong sweldo nga kanang gagula nga dili paigo. Pero kung magmatinud-anon ta diya sa Lord, sa atong katungdanan diya sa Ginoo, matingala kita sobra pagani, no, sobra pagani kay ngano nanay nagwardya sa atong income, sa atong sweldo, no, naay nag-guard. Moingon ang Ginoo nga ops, ay labti ning kuan sa akong anak, panalangin sa ko kawatan. Okay, kawatan man gid ang kaaway na ops. Gwardyahan ni Lord unya every time mag-attempt ang kaaway og pangawat, naa si Lord nga magwardya, naa si Lord nga mag-guard, ug naa si Lord nga magbadlong sa kaaway para nga dili mailabtan ang panalangin nga intended for us, no, kanang panalangin nga giandam ni Lord sa ato dili makawat, dili mo. So kung dili ta magmatinud-anon, inaana gyud ang mahitabo, no, nga makawat sa kaaway, no, devour, no. Mo na siya ang ikaduha nga saad ni Lord nga kung faithful lang ta to give and present our full tithe to God, the Lord, una sa tanan, the Lord will command the rain to come. And the second is the Lord is going to rebuke the devourer, no, of our blessings. Rebuke ko ni Lord. So una, the rain will come, or the Holy Spirit will come, the power of the Holy Spirit will come and fill our lives. Muna siyang significance. No, the second is the Lord is going to overflow the blessings to us, no, kung faithful lang ta nga maghatag sa atong kapulo ug halad.
Dayon next is makita nato nga the promise, no, the promise of the Lord to Abraham that all nation will call you blessed, no, will be fulfilled. Or the promise of God to Abraham that the nation will call us blessed will fulfill, no, matuman gyud. Kay ingon man ni Lord kang Abraham nga even to your descendants the blessings will overflow, no. Ug motan-aw ang mga nasod moingon sila nga gipanalanginan ta sa Ginoo. So sa ato pa, once the Lord bless us, no, once the Lord bless us kay matinud-anon ta, every eyes will see, no, tanang mata makakita nga gipanalanginan kita ni Lord, no, tanan maka-appreciate nga, la grabe panalangin, grabe kay gaawas ang panalangin sa imo, no, ingon ana. Ayun na ang significance, no, kay ingon man diri nga the all nations, ang promise ni Lord nga kang Abraham, no, nga your descendants, I will bless you and bless all your descendants. So kita mga descendants man ta, no, and then all the nation will call you blessed, no, so blessed, no. So mo nang naa nga blessed gyud ta. Blessed gyud ta kung magmatinod-anon ta tungod kay dili lang kita ang makasinati or maka-observe kun dili bisan ang mga tao sa palibot makaingon nga grabe ang panalangin niya. I-bless gyud siya pag-ayo ni Lord. So all the nation will call you blessed, no. Ma-fulfill, no, ma-fulfill gyud. Kay saad man ni Lord, so matuman gyud, no, matuman gyud nga ang panalangin mo abot mo dangat gyud. So mana siya ang ikatulong nga promise. So bali ikaupat na, no, kay nag-start man ta sa unsay but pasabot sa word nga you are robbing me, no. Then gitubag ni Lord nga through tithes, no, through tithes and offering. Kaya nag-start man ta sa verse 8. Will a man rob God? Yet you are robbing me, ingon si Lord. But you see, how, ingon ka nga, how we rob you. Ingon dahin si Lord, in your tithes and offering. Contribution diri sa akong version nga gibutang. No, so, and then naapay makita nato, no, aside sa promise will be fulfilled, the promise of God to Abraham will be fulfilled. Naapag nakita nato diri. Na ay word nga put me to the test. Put me to the test. So ang but pasabot aning put me to the test. Diyang nag-ingon din si Lord nga put me to the test. He challenged the people to give the tithe they owe him. And then tanawa and then see, no? He challenged. Gi-challenge ni Lord. It is very challenging di ay. So diyang ningon si Lord, put me to the test, no? Challenge na ni Lord ngadto sa iyang mga katawhan, no? So God promises all our needs di ay. Dili necessary nga atong wish, no, ang tagbuon ni Lord kundi ang atong need. And even there are times nga bisan ang wish lang nato sa atong heart ihatag gihapon ni Lord. Kung nakahatag ka og kaning full, no, full may tag full kay kung kulang gamay dili man gina siya matawag nga full, no, dili matawag nga full kung bisan kuha lang nimo bisag gamay dili gina siya matawag nga full tithes and offering. So dinhi another promise ni Lord nakita nato nga God promised to meet all our needs. So unsa man ang atong needs sa upat ka aspeto, physical, spiritual, unsa pa, emotional, unsa pa, material, no, material. Pero kung atong tan-awon dili necessary nga tagbuon, dili necessary nga appeal ang atong mga wants. Kay ingon man diri nga ang imong panginahanglanon tagbuon gyud sa Ginoo sa tanan, tagbuon gyud ni Lord sa tanang aspeto, tagbuon gyud ni Lord. But there are times nga even our wish, no, tagbuon ni Lord kana kung hingpit ang atong pagsugot pag-obey o makahatag tag kahimayaan, no, diha sa atong Ginoo. So munang upat ka butang nga promise ni Lord sa ato kung magmatinud-anon ta sa paghatag sa kapulo ug halad kanang full tithes and offering, no. So nakita nato dinhi unsay kahulugan gyud sa dihang niingon ang pulong diri nga
naghisgot mahitungod sa you rob me, no? You are robbing me, ana, no? So meaning, wala nang matinud-anon ang mga katawhan sa paghatag sa tithes, full tithes and offering that belongs or rightly belongs to God. Then, ang ikadua, God promises that the rain will come, no? Muna yung saad. Then the third, God is going to rebuke the devourer, no? Dayon, ang ikaupat, nakita nato din nga God challenges, no? Challenge the people, no, to put him to the test. Kay dili na dayon masukod ang panalangin nga bisan tanan nga mga panudlan na nasudlan na, pero nagpadayon pagyapon og overflow ang panalangin nga wala na gyud makita nimo nga sudlanan kay nasudlan naman tanan. No, nasudlan na tanan, mapuliki ka pangitang papuliki. Grabe no, may imagine nimo, grabe ka overflowing kaayo no, wala na kay kanang puno na unya. Wala na kayo makita pa nga sudlanan nga pwede pa masudlan kay gapadayon pa man og overflow. Hallelujah. Inana no, so kung magmatinud-anon lang dahil gyud ta sa tanang aspeto kay may ang full manggod tanan nga aspect. When we say about the word full, so tanan nga aspect. Tanan gyud nga aspect kay full gani, overflowing gani no. So kung magmatinud-anon lang gyud ta saad gyud ni Lord. Mabutang nato ma-literal o ma-spiritual, no, ma-practical, no, saad yun ni Lord that He's going to bless us. Kaya man tang mga katawhan panalanginan. Pero malagi na ang pangutana kung matinud-anon ba kita, no? Faithfully, are we continuously faithful? No, wanang tadao ni Lord. Are we continuously faithful unto the Lord? No? Doon ay pangutana sa unang panahon nga anong kinahanglan pa man ta maghatag kang Lord nga si Lord man tagas tanan, anaa man tanan kang Lord, wala may nakulang kang Lord. He's the owner of everything. Siya ang tagya sa tanan. Unsa man kulang kang Lord nga nganong muhatag pa man ta kaniya. Literal kaayo ang pagsabot mga igsoon. Di na magkinahanglan nga maghatag kita. Tinuod na, di na kinahanglan maghatag ta kang Lord. Kaya in the first place, dili ba insecure si Lord. Wala may kulang sa iya. But ang buluhaton, no? Ang buluhaton niya dinhi sa iyang gingarian dinhi sa yuta no nga kinahanglan suportahan. No, di mo kinahanglan si Lord suportahan. Siya gani ang nagmugna sa tanan, siya gani tagas tanan, siya pa gyud ang tuguran sa tanan. But for our own sake, no? Para sa atong kaayuhan, i-test ni Lord kung matinud-anon bata, because giving is one way of testing us, no? Kaning exercise is giving is one way that God is going to test us if we are really faithful or not, no? Faithful bata kang Lord o dili. Dili pud pasabot nga kung maghatag ta si Lord ang maghatag ka kay nakulangan si Lord, no? Kundili ang buluhaton ni Lord para mag-uswag, para magpadayon, no? Ug ang gospel mapadayon sa propagate, pag-spread, no? Ingon ana, suportahan ang kuan dili si Lord kay kuha naman si Lord, no? Ingon ana, pero i-allow ni Lord to check us or to test us kung faithful ba gid ta sa iya. Kung tinuod ba ang atong words o action nato, tinuod ba when we say, I love you, Lord. When we say, I'll follow you, Lord. When we say, I honor you, Lord. Di ba? Kaya kanta na ba na, I exalt you, Lord. So, kung tinuod nga, kana nga word ka panggawa sa atong baba, tistingan man kita no. Be, tinuod pa nang imong gilitok nga, gi-honor ko nimo. Sa aning aspeto, be, gi-honor ba gid ko nimo. Gibayaw ba ko nimo, gi-exalt ba ko nimo. Tinuod ba nga love ko nimo. So, i-test ni Lord through that. No, inaani kay promise gid ni Lord that I am going to open the windows of heaven, no? Abrihan gid ako ang tambuanan sa langit. Grabe no, tambuanan sa langit, no? Bintana sa langit, ay bintana sa langit. Pero mao gid na ang promise ni Lord nga that the blessing is going to overflow to those who are continuously faithful in giving their
tithes and offering, in giving their full tithes and offering. Kay mulagi ang Kristohano naglakaw man sa pagtuo gud. Kung tinuod ta nga naglakaw sa pagtuo diha sa atong Ginoo, dili na ta mag-care kung unsay kulang nato, no, di na ta mag-care as long as we walk by faith, di na ta mag-care kung unsa pay kulang sa ato, no, basta ang buluhaton sa Dios atong ma-spread, no, atong mapalambo ang buluhaton sa Ginoo. So ang relationship man gud nato sa Ginoo kay si Lord na ay rule sa atoa. Pero kita naa pud tay role ngadto kang Lord, especially sa iyang mga buluhaton nga gisangon sa atong abaga. Now we have for every blessing man good attached to it, no, is responsibility, no. So two way good. The Lord bless us, but there is a responsibility attached to it for every blessing. I-bless ta ni Lord, pero we are also responsible, no, to give the glory, no, to give the glory to God and to honor Him. So for every blessing, we're going to honor Him. God expected us to honor Him, no, to exalt Him. And, so naagi responsibilidad gyud ang tao. Naay responsibilidad kay kung dili mohatag si Lord og responsibilidad sa tao, mamahimo man ta nga malimot, no, malimot unya maka-withhold na noon sa mamahimong babag na noon aron ang panalangin dili na noon mo abot, no. So importante kaayo nga faithful gid kaayo ang tao, no, faithful ang tao to the Lord in every word, no, nga gideclare ni Lord sa iya dinhi sa Balaang Kasulatan. Dapat mutuman gid ang tao, no, for every word that the Lord declares. Sa diyang niingon kay disobedience man gid, pulong man ni sa Ginoo, pulong man ni sa Ginoo. So kung dili ta motuman, disobedience gyapon tawagan na, disobedience to the word of the Lord, no, nya absolute ra ba ang pulong sa Ginoo, dili nato mabali, dili nato mawala o mausab o koreksyonan ang pulong sa Ginoo. Kung pulong sa Ginoo, pulong gid sa Ginoo, and we ought to obey the word of God. So kung mao ni ang sulti sa Ginoo, wala gid tay mahimo but to obey, no. Diyan na dayon i-test ni Lord kung sa imong pag-obey, no, ang faithfulness and obedience, diyan na dayon makita ni Lord kung tinuod pa gyud faithful and obedient ta sa iyang pulong, no, kay because nay naka-attach nga panalangin, and ang naka-attach nga panalangin napoy naka-attach nga responsibility, no. So ingon ana na siya maison, even out nga natay nakutlo karon sa atong gisgutan diya sa Malakay chapter 3 verse 8, 9 and 10. Og mag-ampot ta labing balaan gamhanan mahigugmaang lagit na mga amahan. Nagapasalamat kami kaayo Lord sa imong padayon nga pagpasabot ka namo Lord mahitungod sa imong mahal nga pulong nga dili ginamo Lord, dili namo malikayan, dili namo ma-set aside ang imong mahal nga pulong tungod kay kanunay man ni magbagting-bagting sa among heart sukad pa sa adlaw nga naghari na kasam kasing-kasing, nagpuyo na kasam kasing-kasing kinabuhi. Ang imong mahal nga pulong padayon nga gabagting-bagting Lord. It keeps ringing and ringing inside our heart. Sa dili gid mi makalikay niini o God. Sa tagay kami kasing-kasing magmatinud-anon faithfully, continuously faithful Lord diha kanimo amahan. Salamat ug salamat sa blessings nga naka-attach niini ug sa responsibility nga naka-attach sa panalangin. Salamat ug salamat kaayo. Dalaygon ka gid Lord sa ulay laing Ginoo nga tagaan gid namo Lord og mga pagdaig pagpasalamat ikaw ra gid Lord. Ug tuguti usab Lord nga maka-pray kami sa mga kaigsuonan karon nga manarbaho sa opisina pribado o publiko. Lord tagay sila kagaan sa ilang pagtrabaho Lord. Tagay sila kusog, katakos, Ginoo kabasog sa panglawas aron nga bisan og lisod ang mga trabaho Ginoo nga isangon sa ilang mga boss Ginoo apan makaya nila hagkapra. Tungod kay naa ka makiguban kanila. Bisan pa sa mga teacher, Lord nga busy ka is pa-prepare sa opening sa klase uban isab sila Ginoo. Pataas pa ang ilang pasensya sa ilang mga pupils, sa ilang mga estudyante Lord. Tagay sila kusog at takos usab.
Sa mga kaigsunan usab namo nga mga estudyante karon nga nagapang-enroll, ikaw Ginoo mag-provide og pambayad sa mga expenses sa school o mag-provide usab kanila kusog katakos comprehension usab Lord. Labi na sa mga nagpadayon pag-eskwela nga walay putol ang classes Lord nga bisan og summer nagapadayon lang gyapon pag-eskwela man. Thank you kaayo sa imong provision sa tanan nga aspect ngadto kanila sa mga estudyante. Bisan pa man gi-pray sab namo mga kaigsunan namo nga naay mga online nga trabaho, ikaw mga bless usab kanila, magatabang ka maghatag kanila sound mind Lord sa ilang pagpanarbaho diha sa online Ginoo. I-bless usab Ginoo. Bisan pa sa mga kaigsuonan Ginoo nga naay mga gipang-manage nga business, ikaw magatabang kanila nga mag-asenso sila. Kay kabalo mi ang power to prosper na ara gyud diha kanimo amahan busa tudloy sila pag-honor kanimo sa ilang business, tudloy sila nga i-honor ka aron Lord nga ang panalangin ug ang pag-asenso Ginoo kay saad man nimo mudangat gid kanila Ginoo samtang sila padayon nag-manage sa ilang business. Dalaygon ka gid Lord so walay katapusan naman lagi lain hatagan namo sa pagpasidungog ikaw ra Lord sa dawata kini pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo ug maluluwas. Amen. God bless us all until next morning.